Mga ate at kuya, si Miss Sas nag-post patungkol sa isang Commodore Tariela. Itong si Tariela, wag kang ma-o-offend sir, kahawig mo naman talaga si Alan Kay, maybe because of the ilong, the shape of the face as well. I mean, bakit ganito ang mga itsura nila? Tayong mga DDS, mga maalindog tayo. Tayong mga Duterte supporters, tayong mga, 'di ba, tayong mga mahal ang taong bayan, ayaw ng korupsyon, ayaw ng adik. Ang gaganda natin. Claim na natin 'yan. Tapos sila parang may something, no? Binabara-bara kasi ni Sas, may nalaman yata si Sas, mga ate at kuya, na may tatlong itim na bag na kinuha ni Tariela sa bahay ni Tamba. At si Sas, dapat kasuhan mo to Tariela. This is libelous. Pwede ring slander kung magba-vlog si Miss Sas about this, kung i-mention niya, di ba? So, eto yan. Basahin natin. Pumalag si Tariela, tinatanong kasi ni Sas kung bakit may tatlong bag na itim siyang bitbit. Ano ang laman? Ng tatlong bag na itim na yan. Parang pabaliktad yung ganap, no? Anyway, Tariela, ano po ang laman ng tatlong bag na itim na kinuha niyo mula sa bahay ni Martin Romualdez recently? May saksi po yata si Sas. Ang dahing mata ni Sas, no? Ang dahing puting ahas. Kasi mga malalaki silang vloggers, vlogger. So, even Miss Maharlika, di ba? Pumalag ngayon itong si Tariela. Tariela, nafa-fact check ka ngayon, nakakalkal kung bakit parang ang mamahal ng mga gamit mo, Empleyado ka lang ng gobyerno. Commodore, so, nasa ano ba to? Nasa dagat, Commodore nasa Navy ba siya or whoever or wherever? Nasa Coast Guard ba? Whatever. Another baseline, alam mo may pagka-homophobic ito. Sabi ni Tariela, another baseless statement from Mr. Alan Troy Rogando Sasot. Pinapangalanan nila ng buong buo. Ay, sir naman, hindi naman kilala si Sas as Alan Troy. Besides, operada yan. Lumipad na ang ibon. Tilapia na yan. Bumuka na ang bulaklak. What's the point of calling her, ang pronoun nga niya, pambabae na, Alan Troy pa rin. Even ang IDs niyan, baka napalta na nga rin ng pambabae. Anyway, babae na yan. Operada, kompletos recados na. Na-meet ko kasi si Sas in person, mga tet kuya. Unang meet namin, that was the first, and so far, yun pa lang naman, was in Hong Kong. Si Sas, babaeng babae, mahihiya ang aking alindog sa ganda ni Sas. Babae, wala kang makikitang bahid ng pagkalalaki kay Sas. Walang Adam's apple, hindi maugat ang kamay. Babae, makinis, maganda. Kompletos ricados na. May papaya, may tilapia. Anong Mr. Alan Troy ang sinasabi mo dyan? Tariela. If you cannot prove daw na nagbitbit siya ng tatlong bag, naku, lagot ka Tariela, baka any monument may picture pala. Or screenshot ng CCTV, sumigi ka. If you cannot prove this, make sure you have a good lawyer. Sasampan ng kaso. Bigla ko naalala sa mga hanash-hanash ni Tariela yung gustong magsampa ng kaso sa akin. Di ba may ganito rin yung behavior. Ang tawag pa nga sa akin nung nagbabalak magsampa sa akin ng kaso, bakla, bakla. Manda ka bakla. Bakla. Ganun talaga siya. Homophobic much? Mas mukha kang bakla kesa sa akin. Pareho sila ng tono. Galit na galit sila. Mukha rin naman. Si Tariela, mukha naman ni Alan Kay. Ika nga. Asan yung kay Tariela? Kamukha ni Alan. Anyway. Kamukha naman talaga siya ni Alan Kay. Mukha siyang Becky. Oo. Lapad ng ilong. I mean, Pilipino tayo, no? Pango ang ating ilong talaga.
Anyway, hindi rin naman perfect ang ilong ko, 'di ba? Oh, pero galit na galit siya. Oh, this guy talaga ang tawag. This guy makes it so easy to make such malicious statements because he has never learned that freedom of speech has its limits. Oh my God, binamalit mo ang kaalaman ni Sas sa batas? Baka masupalpal ka niyan. Oh, especially when it involves concocted stories aimed at destroying people's reputations and credibility. Perhaps it is time for you to learn at least one lesson your parents taught you. Never lie. So, ginagawa niyang sinungaling si Sas. O di sige, magsampa ka ng kaso. Total ang sabi mo, kailangan meron siyang good lawyer, di ba? So, ibig sabihin, may balak tong magsampa. Alam mo, nakakapagtaka talaga itong mga taong parang, ano no, balat sibuyas. Just like yung vinlog ko na kamukha ni Liza, right? Na baka mata ni Mangga or ni Pinya. May nasasaling ba kami sa inyo kung bakit kayo ganyan? Balat sibuyas, kaso agad ang, what? Right? Higanting vlogger ba ako? Threat ba ako sa kanila? Ba't sila magsasampa ng kaso? Itong si Tariela naman, well, malaking vlogger, si Sas or vlogger. Oh, may fresh at ginataang tilapia si Saswe. I know, right? Ah, so, bakit kaso agad? Masyado bang nadami? Hindi naman kayo pinapansin ng media. Yung vlog ni Sas, hindi naman kina-capture ng media. Ang media ngayon kakampi na ng kuting at bangag administration. Oh, ba't apektado kayo kay Sas? Baka kasi may nasasaling na sugat, may nasasaging sugat at nasasaktan kayo. And in order for you to discredit your the vloggers and bloggers is to file a case. Ngayon, ayan, naglabasan ng baho ni Tariela, mga tet kuya. O, kailan daw sasagot? Sabi ni Sir J. Ano ang laman? Sagutin mo, ano ang laman ng 3 bag? O, yung mga relo mo, Tariela, kino-contest ni Sas. Magkano daw yung mga relo mo? Ba't parang ang mamahal tingnan? Oh, ano pang sinasabi din eh? Tag heuer, 220. Oh my God. Gaano kalaki ang sweldo ng mga to? May tag heuer si Tariela na aqua racer. Kinemilatik, 220,000 na relo. Ay medyo, wala ka bang mga Rolex? And ano pa nga yung mga mamahalin? Di ba yung mga mamahalin pa yan? Oh. Nakakalkal yung, bakit ka nakaka-afford ng mga ganyan? Mahilig ka talaga sa tag, J. Chariela. I can't blame you. Tag Heuer is definitely a good watch brand. Oh, yung Aqua Racer, perfect for casual and informal occasions. Not too sporty, yet still exudes aura of a racer. Ay, yada-yada. Sabi ni Kuya E.B. Hugalbot. Bakit mga mamahalin ang mga relo mo, sir? Saan galing ang pinambili mo niyan? Bakit na-afford mo yung mga mamahaling relos? Merong tigto 270,000 mga ate at kuya na Omega or Magerd. Omega C Master. Ang mamahal ng mga relo nito. Tag Heuer. Another Tag Heuer na 174,000. Aroy, aroy, aroy. Ibi, baka sampahan ka ng kaso. Ibi, hugalbot. Paano mo na-afford ang mga mamahaling ganito? At bakit aray-aray kayo kay Sas? Naku, si Sas pa naman, magaling kumalkal yan ng baho. Good luck, sir. At ano ang laman ng 3 malalaking or kung hindi man malaki, 3 itim na bags nung pumunta ka kay Tambi? Kasi talagang mukhang may saksi si Sas. Mukhang may nagtimbre kay Sas na pumunta ka doon at may bitbit kang 3 itim na bags. Para saan? Like, makikipagwarla na kayo sa China, and then yung laman ng 3 bags yung kapalit ng inyong pagliligalig or paggawa ng gulo, we don't know.
Si Miss Maharlika may inaakusahan din ng mga senador, 900 million. Mga ate at kuya, bago pa tayo magkaroon ng 1 milyon na ano na sabihin natin tanggal na lahat doon ha, tanggal na lahat yung mga expenses natin, 'di ba? Pagkain, utilities, internet, education, pamasahe, lahat-lahat ng gastusin tanggalin na doon. Kailan tayo makakaipon ng 1 million? Can we save 1 million in a year? Sa sweldo sa Pilipinas na more or less 20,000? Ang minimum wage earner sa Pilipinas, ang alam ko mga at kuya, sumisweldo lang ng 9,000 pesos. 9,000 pesos, 10,000. Swerte ka na kung sumeldo ka ng 20,000 sa Pilipinas isang buwan. Oh, kung susweldo ka ng 20,000, sa loob ng isang taon, 240,000, wala pang 1/4 yun ng 1 milyon. Sa 4 na taon, hindi ka pa makaka-1 milyon. Medyo malapit-lapit na, pero ibig sabihin nun, hindi mo gagalawin ang sweldo mong 20,000 buwan-buwan. Oh. Sa loob ng 4 na taon, almost ma-achieve mo na yung 1 milyon. Yun ay kung wala kang bibiling pagkain, tubig, internet, kuryente, pamasahe. Buo mong iipunin yung sweldo mong hindi mo gagalawin. Almost 1 milyon sa loob ng 4 na taon. Tapos ibabayad lang di umano sa mga senador. Hindi pa ako nagbo-vlog patungkol diyan, sinisingit ko na lang dito para huwag lang ituloy ang PIDEA leaks. Tapos ito may mga allegations, Mr. Tariela, na meron kang bit-bit na mga itim na bags galing kay Tambi. Hindi naman siguro siya nagbebenta ng bagoong or peanut butter tas nilagay sa, yun ba ang negosyo ni Tambi, peanut butter? Nagbebenta ba siya ng peanut butter? Umorder ka ng maramihan at magre-resell ka, ganun. Reseller ka ba ng peanut butter, sir? Oh, empleyado lang kayo ng gobyerno. Pagpalagay mo ng 200,000 ang sweldo nyo sa isang buwan. Oh, paano mo na-afford ang mga mamahaling relo? Mamahalin pa rin yung Tag Heuer. Even that Omega. Oh, na-violate nito ang yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. RA 6713. Mamuhay kayo ng payak, simple, hindi maluho. Diyos ko po, ang mga kongresista, may mga artista van, may mga Rolex, may mga Hermes bags, mga mamahaling sapatos. Para bang kailangan nilang ubusin ang kanilang pera at sundin ang kanilang luho kasi nag-uumapaw ang pera nila. Ang tanong, kaninong pera yan? Hindi kaya galing yan sa pera ng taong bayan? Sa kaban? Ang bumubuhay sa gobyerno, ang lifeblood ng economy ay ang mga buwis na galing sa atin. Pero ang mga opisyalis ng gobyerno ngayon, ang bobongga ng pamumuhay. Kahit ang adik at ang asawa niyang palaka, puro concert, puro gala. Aasa na lang ba kayo na manalo yung mga manok natin next year? At mababago ang lahat? Ganun ba yan kabilis? O kailangan na natin itong tapusin at huwag nang paabuti ng Pasko ngayong taon? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.